Ngayong 2026, nagbabalik na naman yung isa sa mga pinakamatibay na phone na nire-release kada taon. Ito ay ang Honor X90 5G. Try natin to. So ito actually yung pinakaunang phone na na-release ngayong taon, and chances are hindi pa naman lahat sa atin bumibili kagad. And if pinag-iisipan nyo pa kung dapat nyo nga bang bilhin ng Honor X90, panoorin nyo ang video na to. Pag-usapan natin yung kanyang price, mga upgrades, yung mga downgrades, compromise, at saka changes na ma-encounter nyo, especially comparing to its predecessor, at saka compared na rin sa kanyang mga competitors. Pero syempre, bago lahat, mag-subscribe muna kayo by clicking the subscribe button below, hit yung bell icon para mapigil sa mga susunod na videos. Sakali na gusto nyo video nito, i-like at i-share nyo na rin. For now, dun muna tayo sa box ng Honor X90. So looking at the box of this phone, may kita nyo na iba na yung design ng kanilang box. Kalahati na lang yung render nila. Ewan ko, para sa akin, mas classy yung ginawa nila sa bagong packaging. And then kapag tinanggal nyo to, may kita nyo ang inyong Honor X90 covered in protective plastic. Tapos meron yung divider na naglalaman ng kanyang SIM ejector tool, documents, at saka opaque na jelly case. Underneath nito ang kanyang charging cable at saka charger. For the Honor X90, wala kayong makukuha na wired earphones kasi wala rin namang headphone jack ang phone na to. Again, hindi na to bago for the year 2026. Ngayon, dito naman tayo mag-focus sa design ng Honor X90. Una-una, flat na yung surface ng phone na to. Flat back, flat front design, pero it still retains yung mga trademark design na nakuha natin sa X9 series from before. Meron pa rin kayong circular design dito sa kanyang camera, so na-appreciate ko yung ganito na may mga changes silang ginagawa, pero preserves yung mga onting gantong details para masabing, yeah, Honor X9 series phone pa rin siya. This time around, available siya in 4 different colors. Yung meron ako is itong reddish brown, and what's unique about this color, gumagamit siya ng vegan leather para sa surface ng kanyang likuran. Aside pa dyan, meron din siyang color na forest green, sunset gold, at saka midnight black. However, itong mga color nito gumagamit na ng plastic material. What makes the reddish brown unique pa yung sides ng phone na to gumagamit ng glossy metallic na finish na nagmamash dito sa bilog ng kanyang camera. So meron kayong parang contrast dito sa back design niya at saka dito sa gilid niya. Form factor wise, very similar naman yung size niya compared to the Honor X9C. Tapos mas mabigat nga lang siya ng konti, pero hindi naman siya ganun katinding bigat para talaga mapansin ng karamihan sa atin. Ang nagustuhan ko pa about this phone hindi nakokontento ang Honor sa pagpapatibay ng kanilang Honor X9 series phones. Tinaas nila yung IP rating with an IP68 and IP69K rating at saka IP66 rating on this phone. So medyo marami tayong mga pressure level ng tubig na hindi dapat kayo matatakot for the Honor X90. Aside pa dyan, gumagamit siya ng tempered glass dito sa kanyang harapan at saka meron siyang triple resistant SGS Premium certification na parang ang sabi nila wala pang ibang phone na nakakakuha ng certification na to. Meaning lang pagdating sa tibay, dapat panatag talaga kayo with the Honor X90 5G. Sinasabi nila na kaya niya mag-take ng up to 2.5 meters na drop nang hindi nasisira basta-basta ang Honor X90, and upon testing, medyo nagulat din talaga ako. Expected kasi na since flat yung gilid at saka flat yung back niya, mas matindi siya mag-take ng impact compared doon sa mas curvier na predecessors niya. However, ilang beses ko nilaglag ang Honor X90 5G and definitely matibay nga naman talaga ang phone na to. Hindi naman nila sinasabing talagang 100% immortal ang phone nyo. Ibig sabihin lang nito, dapat mas panatag kayo when dropping your phone. Going back dito sa sides ng phone na to, sa right side, nandyan ang kanyang lock button, ang kanyang volume buttons, tapos nasa taas ang kanyang speaker grills, sa baba another set of speaker grills, ang kanyang charging port, and then finally ang kanyang SIM card tray. Dual SIM compatible ang phone na to, however, hindi siya eSIM compatible. For the screen naman, meron siyang slightly bigger na 6.79-inch na screen na may mas mababang resolution. However, gumagamit pa rin naman siya ng same na AMOLED display with same fast resolution at saka maliwanag pa rin to with a higher 6,000 nits na peak brightness. Ang maganda pa dito, hindi pa rin nila tinanggal ang 3,840Hz na PWM dimming, meaning kahit gamitin nyo buong araw ang phone nyo, dapat less eye strain to para sa inyo. For the speakers naman, katulad nga ng sinabi ko, meron dito sa baba at saka meron dito sa taas. Stereo speakers ang ginagamit ng Honor X90 5G, and upon testing, meron naman siyang okay na audio quality. I'm not cute anymore.
Maabot ng up to 400% ang volume ng phone na to. However, at 400%, tumataas yung grain sa kanyang sound quality. So if gusto nyo ma-retain yung quality, I suggest medyo hindi nyo sasagarin ang speaker ng phone na to. Kung naghanap ka ng headset o kaya earphones na may magandang audio quality as well as mic quality, i-check out mo ang brand na Jabra. Isa sa mga product nila, itong Evolve 10 Stereo USB Type-A headset. Plug and play ka na lang for easy setup. Sobrang gaan niya pa para easy to use. Tapos, naiikot mo yung sa ear cups niya para mas ergonomic kapag gagamitin nyo siya. May built-in noise cancellation na rin yung mic ng headset na to para talaga malinaw kayo when using it for work. And with an SRP of 2,150 pesos, definitely you're getting quality headset para magamit nyo sa work. Ngayon, nakasale pa siya at pwede siya makuha for only 1,595 pesos. Check out nyo sa YouTube shopping sa baba para makuha ang headset na to. Isa pang headset nila, itong Elite 4 True Wireless Earbuds na meron ng active noise cancellation at saka hear-through technology. Ibig sabihin, pwede nyo marinig yung surrounding area kahit nakasuot kayo ng earphones. Up to 7 hours siya per charge and up to 28 hours with the case. Meron pa siyang 4 mic call technology to make sure na clear ang boses nyo when speaking or talking using your earphones. Finally, IP55 rating, so pwede nyo siya magamit for exercising. At 5,675 pesos, you're getting good quality earphones na ngayon pwede nyo makuha at only 3,999 pesos. Finally, yung Elite 10 na True Wireless Earbuds na medyo malaki pero kapalit naman ito, meron siyang mas mahaba na battery life. May 6 built-in microphones pa siya para mas lalong clear ang speaking voice nyo when using this earphones. Of course, spatial sound with Dolby head tracking para mas lalong immersive or realistic yung sounds na naririnig nyo. Multi-point pairing pa siya so you can connect up to 2 devices while using these earphones. Medyo pricey nga lang siya at 13,995 pesos, pero again, pwede nyo siya makuha on sale for only 10,995 pesos. Lahat ng mga Jabra devices na to available through YouTube Shopping, so i-check out nyo na lang sa baba yung mga links nila. Pag kinlik nyo, doon sila syempre sa official store ng Jabra para safe and secure kayo when shopping online. Yun lang, back to our video. Ngayon, doon naman tayo sa kanyang battery. And grabe lang yung jump ng kanyang battery capacity, 8,300 mAh na to. And upon testing, grabe. After 2 hours of gaming on this phone, max brightness, max settings, 14% lang yung na-drain sa kanyang battery. Meaning lang nito, so far, ito ata yung pinakamahabang battery life on an Honor phone. And even on phones na na-review ko on this channel, definitely nasa top 3 itong Honor X90 5G. Kung sakaling naghahanap kayo ng mahabang battery life on a phone, you should check this phone out. Ngayon, pag nalobat naman ang phone na to, meron siyang 66 watt na supercharging at nung tinry natin yan, inabot ng 1 hour and 20 minutes to fully charge this phone. Not bad na to para sa akin considering na 8,300 mAh nga yung battery capacity niya. Hindi siya compatible with wireless charging pero meron naman siyang reverse wired charging at saka smart charging on this phone. Syempre, hindi rin namin pinalagpas yung camera ng phone na to and upon checking yung specs, very similar siya to last year's model. Pero checking out yung quality ng kanyang mga photos, masabi ko nag-improve ito. Kung titingnan natin yung kanilang main camera, na-appreciate ko lang yung pagkalinaw nito. Mas matapang ng konti yung kulay nila ngayon, meaning mas vibrant lang to. Mas buhay lang yung colors, so depende na lang kung ito yung timpla na gusto nyo on your photos. Even for their zoom photos, ganito din yung quality na nakuha natin, na syempre much appreciated considering na under 20,000 pesos lang ang phone na to. For ultra-wide, dito ako pinaka nagulat kasi considering na 5 megapixel ultra-wide lens lang ang ginagamit niya, meron siyang considerably good outputs na nabibigay. Masabi ko nag-improve siya compared sa kanyang mga predecessor at na-appreciate ko lang to na kahit di naman nagbago yung hardware niya, meron tayong pagbabago sa kanyang software or post-processing. Even sa kanyang mga low light shots, lumalaban pa rin ang Honor X90 5G. Masabi ko not the best camera phone for a phone at this price, pero para sa akin hindi rin naman siya ganun kasama. Lalo na kung kayo ay manggagaling sa mga phone from 2 or 3 years ago, malaki ang improvement na mapapala nyo mula sa Honor X90 5G. With selfie photos naman, dito lang din ako nabigla kasi mas blooming lang ako ngayon, mas mataas yung contrast niya, take note lang nito, pero mas maganda lang din yung timpla ng kulay nila para sa akin.
And if mahilig na naman kayo mag-take ng videos, capable siya of shooting up to 4K at 30 FPS. Meron siyang OIS at saka AIS na nakakatulong syempre sa stabilization. And masabi ko namang nag-improve ang kanyang quality. However, may stuttering pa rin tayo whenever na maglalakad tayo while shooting videos on this phone. Masabi ko, meron tayong better performance compared to previous models. Mas mataas nga lang ng konti ang ating contrast at saka vibrance. So, depende na lang yan kung ito yung preference nyo pagdating sa output ng inyong camera. If ever naman na gusto nyo mag-edit, syempre may mga AI features na actually dito ngayon nila sa Honor X9 di talaga sinagad. Meron kayong makukuha na AI eraser, AI upscale, AI cutout, AI face tune, and even AI outpainting para sa inyong mga photos. So sagad-sagaran talaga yung editing na pwede nyo magawa using the Honor X9D 5G. Ngayon, medyo marami siyang improvement, especially sa software side talaga, considering na same nga yung camera setup niya. Most likely, yan ay nagagawa dahil sa kanyang mas mataas na Snapdragon 6 Gen 4 na chipset. So, thank you lang talaga sa Honor kasi comparing to the previous model, malaki yung kanyang bump in performance. With the Snapdragon 6 Gen 4 na chipset kasi umaabot siya ng 1 million na sa Antutu. So kung naghahanap kayo ng malakas na phone, masabi kong isa na ang Honor X9D 5G dyan. Still, probably not the fastest phone around for this price, pero considering sa mga predecessor ng phone na to, para sa akin, mas sulit di hamak ang Honor X9D 5G. Same nga sa sinabi ko kanina, naka 5G na ang phone na to. Meron siyang Bluetooth 5.2, mas mataas compared to last year. May NFC na din siya, and also meron na rin siyang Wi-Fi 6 compared to last year. So connectivity wise, improve din yan for the Honor X9D 5G. Upon gaming on this phone, nakakuha tayo ng magandang performance for games like Mobile Legends, Call of Duty, at saka for a game like Genshin Impact. Syempre, hindi pa rin naman tayo mag-expect ng tipong flagship level performance, at hindi ko naman i-claim na flagship killer yung Honor X9D 5G, pero masasabi kong lumalaban na rin siya in terms of performance. This phone runs on Magic OS 9 and meron siyang mga built-in AI features na pwede nyo magamit on your day-to-day use. Andyan yung AI Heavy Retouch. Basically, kahit nababasa yung phone nyo, kaya nyo siyang magamit, as well as AI Glove Touch. So kung kunwari, nagbibig kayo, gumagamit kayo ng plastic gloves, o kaya nasa ibang bansa kayo during winter, hindi kayo mahihirapan using this phone. Aside pa dyan, yung AI Call Translation, AI Translation, and also Honor Notes para mas madali yung i-summarize at saka madali yung i-organize yung mga notes nyo. Syempre, nandyan din yung Magic Portal 2.0 na pwede kayong mag-drag ng mga stuff doon sa side lang ng phone na to para mag-open ng apps easily at makapag-edit ng mga bagay or makapag-formulate ng mga ideas easier when using the Honor X9D 5G. Sa mga existing Gemini features niya, definitely mas mapapadali ang buhay nyo with the phone na napakaraming AI feature. Lalo na ngayong taon na ayun nga dahil sagad-sagaran sa AI, nagmamahalan ang presyo ng RAM at saka SSD. Meaning lang magmamahalan ang presyo ng mga phone, so might as well sagarin nyo talaga dapat ang features ng mga phone nyo. Ngayon, being the first phone release ngayon 2026, hindi pa rin nakaiwas ang Honor X9D pagdating sa price increase na to. Dahil para sa kanyang 12GB RAM with 256GB storage, nagkakalaga itong 18,999 pesos. At sa presyo na to, mas mahal siya ng 2,000 pesos compared sa kanyang predecessor. At sa price increase na to, masasabi ba natin na sulit ang Honor X9D 5G? So again nga, ilang beses ko na itong nasabi at sasabihin siguro throughout this year, expect nyo na magmamahal talaga ang presyo ng lahat ng mga phone. Given na nagmamahalan ang RAM, SSD, dahil nga sa demand ng AI para sa mga components na to, tataas din ang presyo ng mga phone and all other devices ngayong taon. So understandable yung pag-price increase ng Honor X9D 5G. However, ang kinatutuwa ko lang aside sa price increase niya, tinapatan naman nila ito ng mga considerable na upgrades. Katulad na lang sa bagong design ng phone na to, sa mas reinforced na durability niya, as well as mas mataas na IP rating niya. Aside pa dyan, mas pinalakas na Honor ang kanyang chipset, so masabi kong yes, kahit 2,000 pesos ang price increase, definitely mas pinasulat nila to compared to its predecessors. At kahit pa siguro sa kalahati ng taon na to, kung sakaling naghanap kayo ng isang
napakatibay, napakalakas at very well balanced na phone ngayon 2026 and definitely napakagandang contender ng Honor X90 5G dyan. Mas pinalinis, mas pinatibay, mas pinalakas, yan ang masabi ko about the Honor X90 5G. Isang magandang phone option ngayon 2026. Hopefully nakatulong sa inyo ang video na to para malaman kung ito ba yung phone na dapat nyong kunin. At kung sakaling gusto nyong kunin ang phone na to, available siya sa YouTube shopping below. So i-click nyo na lang yung link dyan sa baba indicating yung Honor X90 para ma-check out yan through Shopee. Syempre, yung link nyan doon sa official store nila. Again, kung sakaling hindi pa kayo nakasubscribe dito sa channel, ay mag-subscribe by clicking the subscribe button below. Hit nyo yung bell icon para mapili sa mga susunod na videos. At, ayun, kung sakaling nakatulong nga, ay i-like at i-share nyo na rin. Anyway, magpapahinga na ako at paus na ako. At, kailangan ko na rin ipahinga ang sipon ko. Again, ako si Alvin. See you next time. Ingat! Nagustuhan nyo ba ang video ko? I-check out nyo ang aking channel for more phone, gadget, and laptop reviews. Tapos, meron pa akong tech tips and guides. Mag-subscribe by clicking the subscribe button below at i-hit nyo na rin ang bell icon para sa mga susunod ko pang videos.